Kasi concern ako sa'yo. Diba? Gusto ko kasi yung future mo umayos. Kaya anong about dyan kay Cindy? No, kamusta na? Kayong dalawa, kamusta naman? Meron bang nasaktan sa ginawa natin kanina? Medyo. Medyo lang. Hindi naman nagkapikunan, di ba? Hindi naman. So, tama yon. Maganda yung ganun na vlog lang, pero wag na dadalhin pagtapos na off-cam na. Bati-bati na lahat. Pero, merong mga issue kasi na hindi natin maiiwasan. Marami ng tanong yung mga tao. Nalilito na rin sila. Napagbibintangan na rin ng admin. Nakakala nila, inuutusan kayo. Ang akala nila, yung mga ina-acting nyo sa mga vlog natin, inuutusan nyo. Halimbawa na lang, ito ibibigay ko halimbawa. Naalala mo nung lumabas tayo, pumunta tayo sa bundok? Si Angel ang nagbibideo doon. Nung pumunta kayo sa Sibol, malayo ako, di ba? Pero nakita ka ng tao, pinunasan mo si Lexi. Si Angel may hawak ng camera. May nagutos ba sa'yo doon? Wala. Pero inisip mo ba kung anong mararamdaman ni Angel? Sa akin naman kasi kuya, no? Siyempre parang matanda siya sa akin. Siyempre ate ko na siya. Nakita ko lang yung pawis na binunasan ko siyempre. Sa isip mo. Pero kasi sa isip ng mga supporters, lalo na ng mga solid Margel fans, sa kanila masakit yun na mas nakikita nilang inaalalayan mo pa si Lexi kaysa kay Angel. Sa amin din, masakit din, lalo na sa side ko. Ako yung kasama nyo nun eh. Ang akala nila, inutos yun sa'yo bago mo gawin. So, na-realize nyo, may mga bagay na kayo rin ang may kagagawan eh. Di ba? Kung ano man yung nakikita nila, kayo rin yun. Kung honest ka sa partner mo, kahit pakulop kayo, dapat maging matino kang boyfriend. Dapat maging straight ka pa rin sa kanya. Dapat ginagawa mo pa rin yung dapat. Hindi yung hahanap ka ng rason sa iba. So, kung iniisip mo yung nararamdaman mo, dapat iisipin mo rin yung nararamdaman niya. Di ba? May tanong ako sa'yo. Sino ang nag-insist na pumunta dito si Cindy? Ikaw, di ba? Nung sinabi ko na pwede Tuesday na lang, no? Para at least may content natin, di ba? Para sunduin natin si Cindy. Tama? Syempre, hindi rin naman kita pwedeng hindian. Anong mararamdaman mo pag hinindihan kita? Magtatampo ka, di ba? Alam naman natin, di ba, na yun ang ugali ni Mariano. Matampuhin siya. Hindi siya na, kapag hintay, sinundo mo pa rin si Cindy ng Sunday. Sinong kinakuntsaba mo na sunduin si Cindy? Yung isa ngayon, si Matmat. Si Matmat, tsaka si Kat, di ba? Sinundo nyo pa rin, di ba? Kahit na alam yung delikado, hindi pa sanay si Kat. Delikado para sa inyo yun dahil super highway yung inanuhan nyo. So, dumating si Cindy, wala ako. Di ba? Hindi inisip mo ba kung ano mararamdaman ng ibang mga kasama mong talents? Lalo na si Angel. Kahit dun muna sa mga kasama mong talents, anong mararamdaman nila? Sa palagay mo, masasaktan. May isip din nila na si Cindy isang threat sa samahan nyo. Tama? Threat sa samahan nyo kasi sa sinabi mo kanina, natural kang sweet sa kanila. Dahil sabi mo kanina, di ba? Parang kapatid, pinunasan mo. So, sweet ka sa kanilang lahat. So, sa pagdadala mo kay Cindy sa SY, syempre mararamdaman nila si Cindy isang threat din. Tatanungin ko sa iyo, okay lang ba na maging sweet sa lahat? Hindi, di ba? So, syempre, may rason din si Angel na masaktan. May rason din siya na ganyan.
magkaganyan. May mga tanong siya sa'yo na lahat kinokontrol na lang namin siya na maging kalmado. Pero may mga tanong siya sa'yo na ikaw lang makakasagot nun eh. Kasi patuloy mong ginagawa. Di ba? Ngayon, paano mo i-handle yung situation? Bilang lalaki. Dinala mo si Cindy. Anong plano mo? Wait lang kuya. Dinala ko si Cindy dito kuya kasi ano, gusto ko rin siyang tulungan kasi gusto ko rin matulungan yung mga family niya kasi kagaya sa akin, ano lang din po si Cindy. Kaya gusto ko rin siyang matulungan kahit sa simpleng lang video. Tama ka. Kung yun ang plano mo, yun ang purpose mo, gusto mo siyang matulungan, gusto mo siyang tulungang umangat, makilala, tama ka. Maganda yung gusto mo. Pero ang kaso, sa pakiramdam namin, ano sa tingin nyo kay Cindy? Ano sa tingin nyo? Palagay nyo ba seryoso siya kay Mariano? Sa akin sa side ko, sa loob ni Cindy, pati sa mga salita niya, parang may gusto na siya sa'yo. Di ba? Sa interview niya, di ba? Parang willing siya lahat na i-ano yung risk, i-take yung risk. Di ba? Mapalapit lang sa'yo. Oo. So, ibig sabihin, seryoso siya sa feelings mo. Kaya ako sinasabing bilang lalaki, kailangan harapin mo yan. Di ba? So, paano kung hulog na nga yung loob sa'yo ni Cindy? Alam mo namang may Margel, alam mo naman nandyan si Angel, alam mo namang kulop lang kayo. Paano gagawin mo? Lahat na lang ba ng babaeng makakalapit sa'yo, iti-take advantage mo o magsasamantala ka sa feelings nila? Lahat na lang ba ng mahuhulog ang loob sa'yo, liligawan mo? Kailangan may discipline ka rin sa sarili mo. Kung alam mo na meron kang nakaiwang nabinbin na relasyon, kailangan isettle mo muna yun kasi nagiging apektado na lahat eh. Di ba? Dapat i-handle mo yung situation na yun bilang lalaki. Ikaw nag-insist na pabisitahin dito si Cindy. Syempre, gagawa kami ng paraan para mapagbigyan ka sa gusto mo. Para naman maramdaman mo na hindi ka nasasakal, di ba? Kaya lang, kailangan mo mamili no? Ngayon tatanungin ko, kailangan marinig din yung side nila. Ano para sa kanila yung pagbisita dito ni Cindy? Ikaw, Lexi. Kasi kuya, nung sa interview, gaya nang narinig ko, tinanong siya bakit ka nandito sa SY? Ang sagot niya, nandito lang ako para kay Mariano. Bukod doon, wala nang dahilan. So, doon tayo sa magpapakatotoo na tayo. Syempre, social media tayo Nandito tayo sa mundo ng social media. Si Cindy din. Feeling ko hindi lang about kay Yano. O hindi lang para kay Yano. Feeling ko kasama na din dun yung makadagdag para mas makilala siya ng tao. Kasi sa pagkakaalam ko, sikat din siya sa social media. Oo. So, to make it short, parang pumunta siya para kay Yano, pero at the same time, pumunta din siya for fame. For fame. So, no. Agree ka ba doon na pumunta lang si Cindy dito para lang sa kasikatan, para sumikat? Naniniwala ka ba ron? Agree ka ba doon sa sinabi ni Lexi?
So, naniniwala ka na hindi totoo yung nararamdaman sa'yo ni Cindy. Gusto lang niya sumikat. Ha? Kung Ako dalawa yung sinabi ko na. oh, Isa sa reason na pumunta siya dito dahil para sa'yo. para sa'yo at at the for same pain. time, para din sumikat. Oo. So, hindi ko sinabi na pumunta lang siya para lang magpasikat. Oo. Para din sa'yo yun. Para Okay? sa'yo at sumikat. Oo. Oo. Dalawa ang ibig kong sabihin. So, anong masasabi mo ron sa sinabi ni Lexie? Siguro tama yung sinabi ni Lexie. Pumunta siya dito for fame. Tsaka para din sa'yo. Diba? Sige, para hindi ka maguluhan. Sikat ka kasi. Diba? Tapos nagkaroon kayo ng opportunity na makilalang isa't isa. Nagkapalagayan kayo ng loob ngayon. Siyempre, pagka nakita ka ng tao, nakasama mo siya, na ikaw na sikat, siyempre aangat siya. Diba? Yun yung sinasabi ko. Isa sa rason kaya siya pumunta para makita ka, para sa'yo, makasama ka, at isa din sa rason na pumunta siya, para din mas makilala siya. Na dahil sa'yo, kaya siya makikilala. Gets mo? Ganun yung point ko. Walang masama sa sinabi ko. Pero, yun kasi nakikita ko eh. Yun yung pakiramdam ko. Actually, feeling ko hindi lang ako. Lahat kasi tayo eh. Feeling ko kami din. Hindi na ako magbabanggit kung sino, pero hindi lang ako. So, sa akin opinion lang nila yon. Yun ang Oo, ibig nila sabihin. Opinion lang. Pero para naman sa sasabihin ko sa'yo, wala tayong karapatan mag-judge. Mm-mm. Dahil hindi talaga natin alam kung ano yung nasa loob ni Cindy. Okay? Ikaw rin, no? Di ba? Maaaring ikaw lang nakakaalam nun dahil kayong dalawa lang ang nakakapag-usap na dalawa. Oo. Tama? Pero, yun nga ang tanong. Anong gagawin mo sa issue na yon kung talagang hulog pala ang loob sa'yo ni Cindy? Kakausapin ko siya, kuya, na hindi pwedeng maging kami kasi may margin pa. So, tama yon. Kailangan isettle mo muna kung ano yung relasyon mo, di ba? Na dapat ayusin. Hanggat di maayos yun, dapat hindi mo tinatalikuran. Dahil hindi lang may obligasyon ka sa unang babae. Kailangan isettle mo muna yon. Di ba? Kaya, sana ma-realize mo rin kung ano yung nararamdaman nila. Di ba? Lalo na si Angel. Doon mo mararamdaman eh. Real talk lang, di ba? Merong ibang dumating. Iniisip nila kung makakasama ba nila to o hindi na forever dito sa SY. Di ba? Kung makakasama nila, magiging bias ka. Di ba? Sa isang babae lang, against sa kanilang lahat. Kaya nga sinasabi ko, kailangan mong harapin. Di ba? Tanungin naman natin ngayon si Angel. Ano namang masasabi mo kay Mariano? Kailangan isettle mo rin to ng maayos eh. Kasi nababash kayo na naanuhan na kayo. Nababansagan na kayo na scripted lang, pati yung interview kay Cindy scripted lang. Hindi na maganda. Di ba? Kailangan isettle nyo yung issue eh. Nagiging circus na tayo dito. Di ba? Kung pagbibigyan natin lahat kung ano man yung mga gusto nyo, magiging circus nga naman. Di ba? So, kailangan nyo nang magsalita. Ano naman yung nararamdaman mo tungkol sa ginawa ni Mariano sa pagdala niya kay Cindy? At sa mga sinasabi nila sa mga interviews, lahat ng opinion mo, sabihin mo na ngayon sa kanya. Siyempre kuya, masakit. Kasi para akong binaypas ng dalawa. Biruin mo, magugulat ka na lang. Lunes na lunes.
makikita mo silang dalawang magkasama. Tapos, ako kasi wala naman talaga akong pake sa mga sinasabi ng iba na nagduduet daw sila sa TikTok, ganyan, ganito. Hindi ko naman tinignan yun eh. Tsaka wala akong, ano naman, ang alam ko kasi fan lang talaga yun, hindi na yun. Pero nung nagkaroon na ng interview, yung sinabi niya na wala daw siyang respeto sa Marjorie. Sabi sa akin, kay Mariano, kung anong meron kami. Wala daw siyang respeto. Doon pa lang nangigigil ako sa gano'n. Pero dahil kailangan mo paka-professional, hindi ko pinost yung galit ko dun sa video niya. Dun sa interview niya. Kasi nga naman, kabastos-bastos kung gaganunin ko siya. Pero oo, binastos niya ako dun. Nabastosan ako dun. Sabihin niya wala akong respeto sa Marjorie. Nabastosan ako dun. Oo, hindi niya dinirekto na wala akong respeto sa Marjorie. Pero nung pagsagot niya na wala, sakit kaya. Nung nandito ka, kaharap ako, kaharap si Mariano. Oo, nagpakatotoo siya. Pero wala eh. Wala akong nakikitang tama sa sarili. Tsaka, akala ko ba ang purpose niya kaya siya pumunta doon sa studio dahil gusto lang matulungan itong si Mariano. Eh bakit bigla ang naninira na siya ng relasyon? Bakit? Yun ang tanong niya. No, na kailangan mo sagutin. Paninira nga naman ng relasyon yun. Yung ginawa nyo. At yung ginawa ni Cindy. Sorry. Okay, dahil yung mga sagot ni Cindy, sarili niya yun eh. Kahit nga tayo lahat nabigla eh. Di ba? Aminado kayo. Sobra. Di ba? Lahat nabigla eh. Di ba? Mandang talaga ako. So, paninira nga naman yun sa inyong dalawa, sa relasyon nyo. Na hindi mo pa naaayos, nagpasok ka ngayon ng ikagugulo. Anong masasabi mo doon? Kinausap naman niya po ako na sabi niya, hindi niya naman daw po ako gawin kay Angel. Sabi ko, dapat lang kasi iniingatan ko na ngayon yung relationship namin. Pero nagulat po ako nung sinabi niyang may nararamdaman daw po siya sa akin. Ako kasi bilang babae hindi naman sa pinagtatanggol ko rin si Cindy. Nagugulan lang rin kasi ako. Ako, babae ako, bakit ako magkakaroon ng feeling sa'yo kung wala akong ginagawa? So, doon siya nagtataka. Bakit nga naman daw magkakaroon ng feeling si Cindy kung wala ka nga talagang effort na ginagawa? Ibig sabihin, nare-realize ni Angel, baka nag-e-effort ka para magkagusto si Cindy sa'yo. Kasi wag tayong one-sided lang eh. Oh. Siyempre babae Ibig naman. niya sabihin, baka may ginagawa kang paraan. Baka talagang parang papol ka. Alam mo yung papol? On the other side kasi, kailangan din namin intindihin si Cindy. Kasi babae rin naman kami. Oo. Baka nga Balance, naman, balance, ikaw yung balance. nanunuyo. Nung Kaya time siya na nagkagusto. interview, yung tinanong ni Kat kung bakit babe ang tawagan nilang dalawa. Oo. Eh kasi ako babe din naman ang tawag ko dito eh. Oo. Pero kung ako, yung kaibigan ko lang siya, tapos alam ko sa sarili ko, na kunyari ako si Cindy, Oo. alam ko na meron tong girlfriend, Oo. tapos ako sabi ko siya, babe, hindi Oo. ko gagawin yun. Unless, At kung lalaki ka, siguro, hindi ko alam kung lahat ng lalaki ganito. Lalaki ka, tatawagin mo ng babe, yung isang babae na tinawag kang babe. Tapos ang purpose mo kaya pumunta lang sa studio ay matulungan siya. Pero Oo. bakit ganito? Oo nga Tapos naman. biglang naging mag-best friend kayo for 2 weeks lang. Oo nga naman. Ano sabi mo, Lex? Unless ano? yun nga, yung sinabi nga ni Angel, diba? Na tinawag siyang babe ni Cindy. Tapos ang explanation ni Cindy doon, kasi friends. Unless Sanay sila daw na. siya. Yun ang ibig mong sabihin. Nasanay daw siya na tinatawag niyang friends yung mga kaibigan niya. So, tinawag niya na friends si Yano. Okay, sabihin natin na yun yung reason niya. Pero unless na lang na nagbigay din si Yano ng motibo Oo, yun. para Ito pa ma-push si Cindy Oo. na maging ganon din sa kanya. Handa ko lahat eh. Ito pa. Si Mariano daw yung unang nag-message kay Cindy. Bakit? Nag-message ako sa kanya nung ano po kasi guys, kuya, Oo. 3 linggo nakalipas. Oo. Tapos doon ko parang nakita yung video sa TikTok. Nagpa-thank you ako.
Nag-chat ako, tapos yun, tuloy-tuloy na. So yun lang yung message niya para daw mag-thank you. O sige, para mag-thank you. Pero bakit naging tuloy-tuloy? Ba't nga naman daw umabot sa ganito at nahulog ang loob sa ni Cindy? Yun ang gusto Dumating nilang pa sa i-clarify. point na sinabi niya na hindi niya nire-respect Ang Margel. relasyon ng Margel. Yes. Samantalang nag-umpisa lang naman Ganito sa kasi noon. ang pagkatanong. Nire-respeto mo ba ang relasyon ni Angel at ni Mariana? O Ang sagot niya, hindi. Kaya ako nandito ngayon. Isipin mo, ganun kalakas yung loob niya. Kaya nagulat tayong lahat eh. Ibig sabihin, Gulat Hindi na naman- gulat. hindi naman siguro ito yung sagot. Pero, para sa akin lang, ganun siya ka-strong eh. Ganun siya katapang sumagot. Bakit kaya? Ibig sabihin, kaya ganun siya katapang sumagot kasi may nagpupush sa kanya para lumakas yung loob niya. Tinanong ko si Cindy kagabi, okay? About dun sa sinabi niya. Ang sabi ni Cindy, no, totoo to pakinggan mo. Ang sabi niya, sinabi lang naman daw niya kung ano yung totoo at nasa loob niya. Ang sabi niya, kaya nga siya pumunta dyan, ibig sabihin, hindi niya daw pwedeng sabihin, nire-respeto niya ang Margel. Kaya nga daw siya pumunta dyan, ibig sabihin, yung pagpunta pa lang niya, alam niya na hindi ka respeto yun. Alam niya na nakagulo siya. Ibig sabihin, aminado siya. Kaya Sinagot lang pinaninindigan niya ng nila. totoo. Oo. Sinagot lang niya ng buo. Actually, off-cam, after nung interview, kinausap ko siya. Oo. Sabi ko, gusto ko lang malaman kung totoo yung mga sinagot mo sa tanong. Opo ate, totoo po lahat yun. Actually, wala po akong alam sa mga itatanong sa akin. Sinagot ko lang po ng totoo. Galing po sa puso ko, sabi niya. Yun. So, ibig sabihin, no, may malaking question mark dito eh. Kung ganun man siya sumagot, magkaaminan na. Kayo ba ni Cindy? Hindi kayo. So, ibig sabihin, gusto mo lang tulungan si Cindy. So, kailangan nating respetuhin, pakinggan din yung side ni Mariano. Baka naman kasi nagagatungan natin agad. Di ba? Bigyan natin siya ng chance kung ano yung gusto niyang itulong. Pero, sa parte ni Angel, masakit yun, no? Kailangan makita mo yun. Kasi, off-cam man o hindi, masakit yun sa kanya. Paano niya sasagutin yung mga tanong ng tao? Naiintindihan mo yun, no? Di ba? Ngayon, baka naman kasi kailangan namin marinig yung side mo. May mga gusto ko bang sabihin about sa pagkakamali rin ni Angel? Baka pwede mo sabihin na bakit ako lang yung nakikita? Bakit si Angel hindi? Di ba? Tulad na lang nung pagpapractice nyo. Nagselos din si Mariano doon. Dahil magkakasama kaming tatlo nun ni Lexie. May pahawak-hawak ka pa raw sa tiyan nung unang dating ni Denden. Wala naman nag-script sa'yo nun, di ba? Kahit sinong tao, ang akala nila binibigyan ka ng script. Ang akala nila tinuturuan kayo ng dapat nyong gawin. Kaya nasisira tuloy ang samahan nyo. Nagkakamali sila. Kaya baka naman meron kang gustong sabihin, no? Nagsiselos ka ba? May mga part ba ron na pinagsilosan mo? Sabihin mo na ngayon, eto yung chance mo. Alin dun sa mga yun? Yung ano kaya, yung ginawakan niya yung chan. Tapos, yung time po na nagkatampuan pa ni Lexie sa ano, sa lahat. Yung kumakatat ako. Oo. Tapos, ginugulo niya po yung kanta ko. Pero po nung si Denden, parang chill lang po siya. Siyempre, nandun po ako dun, nakasagot. So ibig sabihin, nababastusan siya sa'yo sa ginawa mo na yun. Pero ba't yung si Denden yung hindi? sakit na nararamdaman ko sa pagsiselos mo? Baka naman kasi, wait lang. Kasi, kayo close na close kayo sa isa't isa. Baka naman kaya ganun si Angel kasi alam niya okay lang sa'yo yun. Alam niya na lagi mo siyang iniintindi. Alam niya kahit biruin ka niya,
alam niya, hindi ka magagalit. Hindi, alam niya naman po. Ikunin ako dito. Siyempre. So yan, at least makakapag-adjust siya. Para hindi lalong lumalala, di ba? Sir, kahit sinong kumakanta, tapos ganunin mo po siya, siyempre mababastusan po yung tao, kahit sino po. Hindi, Mariano. Kung komportable ka sa isang tao, hindi ka bastos-bastos. Siyempre seryoso yung kanta, tapos ganun yung gagawin mo. Hindi mo lang kasi. Para mo naman yung sakit, dinala mo yung babae doon. Sa paghawak lang ng tiyan, bakit may nangyari? Wala. Wala din naman nangyari sa amin. Kahit na, dinala mo pa rin, nandun pa rin yung sakit. Pinamukha pa rin sa akin ng babae. Na wala siyang respeto sa akin, pati sa'yo, sa relasyon natin. Second once in a lifetime, baby, too much to ask. Ano-ano yung mga nababasa mong pambabas na masakit sa dahil sa mga nangyari? Yun nga, scripted lang daw kami. Alam mo yun, kuya, yung gusto mo magsalita, pero may isip mo na lang na para saan pa, bakit ka pa magsasalita kung wala namang mangyayari. Kung sarado yung isip niya. Na konting pagyungulang ni Mariano, lahat ng fans pumapanig na sa kanya kasi kawawa daw siya. Kinakaawaan daw siya ng SY. Kinakawawa. Kinakawawa siya Oo. ng SY. Alam mo yun, yung ako, siguro magkaiba kami ng paglabas ng sakit ng nararamdaman. Kung siya kaya niyang gawin yun sa harapan ng camera, kasi hindi. Ayokong ipakita kasi maalam ko sa sarili ko maraming maapektuhan. Oh. Kaya pag trabaho. Pag off ka, doon ka umiyak. Doon ka magbuhos sa sama ng loob mo. Pero kapag trabaho. Ayoko kasi dumating sa punto na darating yung araw na isa kang nagtatrabaho ka pero parang wala kang kwenta. Ayoko dumating sa punto na wala akong kwenta. Na walang kwenta yung pagtatrabaho. Pwede mo ba siyang bigyan ng chance na makabawi sa'yo at itama yung mga mali niya? Kuya, ang dami na kasi chance. Ano yun, no? Marami ng chance daw, no? Ang binigay niya sa'yo. Ikaw, no? Anong masasabi mo? Gusto mo bang humingi ng chance na ayusin kung ano man yung nagulo? Sa akin, kuya, gusto ko pa po, pero madami nagsasabi sa akin na mga fans, diba? Siyempre, naiintindihan ko po sila na puro lang daw po ang pangako. Kaya kung bibigyan niya akong chance, magpapasalamat po ako. So, hinihingi niya, sa madaling salita, hinihingi niya, kung mabibigyan siya ng chance, magpapasalamat siya sa'yo. Hinihingi niya ulit. Oo. Yun ang ibig niya sabihin, na kung mabibigyan siya ng chance, magpapasalamat siya. Pag-iisipan ko muna. Pero hindi na po ako mangangako. Kasi marami na nasayang na pangako ko. Hindi na po pangako. Hindi na daw siya mangangako. Pag-iisipan ko. Ikaw, Lex, sa mga nangyari at ginawa ni Mariano, mabibigyan mo ba siya ng chance na makabawi sa inyo? Sa akin, kuya? Sa akin, gaya nga ng nabanggit ni Mariano, naging close din talaga kami sa isa't isa. So may pagsiselos ka rin sa pagdating ni Cindy? Oo, aminado naman ako doon. Lalo doon sa part na nag-away kami. Kasi guys, sa hindi nyo pagkakaalam, bago pa mangyari yung video na napikon ako kay Mariano, dun sa kumakanta kami na hindi niya pinasok yung song. Before nung video na yon, nagkagalit na kaming dalawa. Yes. So, ang reason, si Cindy. Gusto ko lang iparamdam kay Yano kasi, syempre di na siya iba sa akin, na concern ako, na ayoko siyang lukuhin.
hanggat kaya kong protektahan siya, gagawin ko kahit sa salita lang. Kaso parang iba kasi yung dating kay Yano, so nagkapikunan kami. Nag-walk out siya. Pero naging okay ulit. Tapos tinuloy yung vlog, nagkantahan kami. Doon na naman sa vlog na yon, nawala siya sa focus niya. Hindi niya pinasukan yung kanta. So nagalit ako. Kaya ano lang nakakadagdag kasi ng sama ng loob. Oo. Kasi hindi alam ng mga nanonood na habang ginagawa yung vlog na yun, may tampuhan na kami sa isa't isa. Yun nga, hindi So, kasi grabe, nila alam. nabash ako, as in sinabi na pikon daw ako, hindi ko daw inintindi si Yano, na ganun. So kasi hindi kasi nila alam Oo, hindi so, nga ngayon, nila at least, alam. nagka-chance ako nang masabi sa kanila Oo. na ganun. Na may gulo na nangyari before pa yung vlog na yun, kaya hindi rin talaga namin natapos ng maayos. Oo, tama. So, So, guys, yung sa amin, dalawa ni Denver, walang issue dun kasi habang bina-vlog yun, kasi kuya marami din nag-react dun. Nung about doon, baka naman may gustong sabihin si Mariano. Wala naman kuya ako nagsabi. Ha? siya yung nagsabi dun. Wala naman. Tsaka nanonood siya. Alam na mga nanonood yun. Pero hindi ko alam bakit puro sa akin yung tira eh. Alam naman nila na nandun siya. Kasi alam nyo, bilang mga solid na sumusuporta sa inyo, masakit yun na makita nilang ipinapartner ka sa iba. So, gusto ko rin malaman nila na Natrabaho. hindi rin ako ang nakaisip noon na wala ako noon that day, ha? Actually, dumating si Cindy dito from Manila, wala si Kuya. Wala rin ako noon. Wala siya. Okay. Nabigla nga yun dito. Oo, nagulat nga ako Naglalaro nandun na din si siya, Cindy. Na sinabi Kasi namin, sinabi Kuya, si Kuya. nandyan na po si Cindy. Oh, Sabi ko, kuya, talaga oo. nandyan na? Sinong sumundo sa kanya? Wala po siyang idea, guys. Wala ang alam si Kuya. So, Mm. wag niyong isipin na scripted yon pagdating niya sa SY, pati yung pag-interview. I swear to God, yung interview na yon talagang sa kanya galing yon. Walang nagturo, pati yung tanong, hindi niya yun alam. Hindi yun scripted. So, balik tayo doon sa sana mabigyan mo ng chance si Mariano na kahit nandyan si Cindy, mapatunayan niya na kayang-kaya niyang ibalik yung tiwala mo sa kanya kahit nandyan si Cindy. Kung bumalik man siya, kaya niyang patunayan yun sa'yo. Pwede mo ba siyang bigyan ng chance? Pwede naman. Parang mabigat sa loob mo. Baka mamaya pwede naman, tas off cam, nag-aaway na naman kayo. Sino nga kami masyadong papansin. Yun nga ang hindi maganda eh. Hindi kayo nagpapansinan. Ikaw no, kakanta na ba ako na muning ibalik? Mama, okay. Ako nakakanta. Kami na ni Kuya kakanta. So, kung pwede naman, sana unti-unti nating i-workout yun para manumbalik yung sigla natin sa pagbablog. Di ba? Kahit ako namimiss ko na rin yung vlog natin na masaya lang. Bonding. Oo. Sa akin, ang napakasakit para sa akin is yung Sa'yo lahat na season. ginajudge ako na inutos ko sa inyo, ganon. Nababasa rin na. Sobra eh. Alam niyo yun? Kaya sana kayo mismo maging responsible sa action nyo. Di ba? No. So sana maayos natin to. Sana itong mga susunod na vlog, kayo na rin nagsabi, gusto nyo na yung masasayang vlog. Nasa sa inyo naman yun eh. Di ba? Nasa sa inyo yun. Lagi tayo dito nakasuporta sa inyo. Di ba? Nagagawa nyo yung gusto nyo. Sinusuportahan ko yun. Actually, ngayon nga, di ba? Sabi ko, pag maga tayo matapos, pag may gusto kayong puntahan, bilhin, puntahan natin. Di ba? No. Sana, no, ang gusto ko lang sa'yo, respect mo muna. Lagi. Sila. Unang-una, sila yung kasama mong matagal eh. Sila yung kasama mo sa hirap. Dapat pinapaalam mo sa kanila. Dapat kinukuha mo yung opinion nila. Okay lang ba na bibisitahin ko dito si Cindy? Tsaka kuya yung palagi niyang, hindi naman sa palagi. Yung minsan nasasabi niya na, pagod na ako. Kami ba hindi nababago? Trabaho, maglakad.
Yun Oo. guys, totoo po yun. Kasi Totoo yun na sinasabi may, niya. may time na po na umayaw na po ako sa SY. Ano po, Na-drain na siya, na-drain. 3 times na po. Buti naman, nagkaroon ka ng lakas ng loob na inamin mo. Dapat i-consider mo rin sila. Na paano sila kung mawala ka? Parang iniwan mo sila sa ere, di ba? Kaya dapat may respect ka sa mga kasamaan mo. Actually guys, sa mga hindi dyan nakakaalam, nung nag-attempt si Ano na umalis, sinakot niya lahat ng gamit niya. Pasundo siya sa parents niya. Wala tayong alam, di ba? Kahit ako, nagulat ako. Kala ko nung prank gabi eh. na on the way kami Kala ko sa kainan, prank. Oo. wala na si Ano. Nung gabi na kakain na dapat kami nila Kuya, nila Angel, wala si Ano. So siya yung topic namin sa loob ng sasakyan habang on the way kami dun sa kakainan namin na place. Tapos, yun nga, sobrang lungkot as in. Kasi sabi ko nga, grabe si Ano, bigla siya nagkakot, iniwan niya tayo. Ang nangyari pala, hindi siya natuloy. Umalis. Siguro na nalinawan siya. So nandun pala siya sa likod ng sasakyan Nagtago nakatago. sa likod ng sasakyan. Anong reaction ko? Umiyak ako. Kasi concerned ako sa'yo. Diba? Gusto ko kasi yung future mo umayos. Kaya nung about dyan kay Cindy, nung una, hindi ako agad nag-agree. Siyempre ayoko mapasama ka. Sa amin, kay Angel, sa akin, alam ko safe ka sa amin. Wala kaming masamang intention sa'yo. Yung gusto lang namin, mapabuti ka. Maging maayos yung future mo. Sama-sama tayo dito sa SY. Kaso lately kasi parang nawawala ka sa focus. Onting tapo mo, mag-walk out ka. Hindi tayo nakakapag-vlog. Siyempre, apektado kami. Apektado si Kuya. So, yun lang. Dun sa point na nakita mo umiyak ako na alam kong wala ka na sa SY, dun palang alam mo na eh. Natotoo ako sa'yo. Na-concern ako sa'yo. Kaya hindi ko nagustuhan yung parang pinaramdam mo sa amin na tinabla mo kami ni Angel dahil may bago ka nang kakilala, which is si Cindy nga. Yun lang. Yun yung nakakasama ng loob dun. Tapos hindi mo pa ginampan ng maayos yung trabaho mo ng araw na yun. Kaya galit talaga ako. Nagalit talaga ako sa'yo. Aaminin ko naman yun eh. Yun, sana maintindihan mo din kami. Binigla mo sila. Even yung pagsagot ni Cindy sa lahat ng sagot niya, nabigla kami. Di ba? Kaya mararamdaman, ano talaga mararamdaman nila? Di ba? Masakit. Di ba? Si Angel, buti nga hindi yan nagwala at hinampas ka ng bangko o kayong dalawa eh. Di ba? Kasi lagi na namin siya sinisita. Naiwasan na yung pananakit kasi nababas siya. O sige, sana pagtapos nito magkaayos-ayos na kayo. Ha? No? Tsaka ibalik nyo na yung sigla nyo sa pagbablog. Kasi naapektuhan din yung mga taong mahanga sa inyo, sumusuporta. Minsan sila pa mismo yung nakikipag-away sa mga nambabas sa inyo. Kaya ganun na lang sila masaktan kapag nakikita nilang, akala nila ipinapartner kayo sa iba ng admin pa mismo. Kala nila SY pa mismo. Hindi ba, no? Kahit yung tungkol kay Cindy, akala mo ba? Iniisip nila, SY mismo mga may kagagawan. Wala nila sinutusan si Cindy mga pag-uwit sa yes. Kaya no, magpakalalaki ka lagi. Harapin mo yun, responsibilidad mo yun. Dun pa lang sa pagiging okay sila sa'yo, sa feelings nila sa'yo, sweet sila sa'yo, dun pa lang may responsibility ka na sa kanila na irespetuhin mo sila. Sa mga gagawin mo, dapat hinihingi mo yung opinion nila. Di ba? Okay na. Magbati-bati naman kayo. Baka gusto nyo mag-group hug. No, group hug naman. Okay naman na kuya. Okay naman, dalawa. Sige na, oh. Atras na. Bilis na.
Sige na! Tutulak ko pa ba kayo? Sige na! Naka-atras na ako. Hindi kasi nila alam na kapag puno na ang salop eh. Alam mo yung gano'n. O, sige. Muling ibalik. May kakataon pagkanta mo na yun, ah. Parang alam ko na yung background music na dito eh. Oo nga eh. Oh, sige. Sige, mag-outro na kayo. Huwag na afro ko yun. Ha? Ano yung tayo dyan? Siyempre. Sabi na naman scripted kasi may outro. Oh, magandang outro yan. Oh, sige. Kaya isipin nyo na yung gusto nyo isipin. Di na kami mag-ano ha. Please like and share. Di nagaganon. Kasi baka mamaya mas scripted na naman kami. Oh, sige, wag na kayo malungkot. Basta ingat na lang palagi at salamat sa pagsuporta sa amin lahat. Thank you so much guys. God bless. Bye na. Bye.